Mangyari dito, parang nagtutulungan lang ba tayo, no? So, sana kayong mga MSMEs na Muslims, we are encouraging you na magpa-halal certified, magpa-Sharia compliance, and tutulungan namin kayo. Okay. Tutulungan namin kayo kung natatakot kayo. Halimbawa, keso ang halal certification is mahal, you just have to pay us a visit. Pwede namin kayo bigyan ng libreng consultation kung ano ang mga dapat gawin para sa halal certification. I-check po natin ang inyong mga products, and then ipapalaboratory test po natin. And yung kapag pumasa naman po sa standard ng Sharia, no, parang imposible po na hindi kayo ma-halal certified. Diba? Sino ba naman ang ayaw niya na ma-halal certified mga produkto ninyo para naman ang mga kapatiran natin Muslim, makonsume nila yung mga produkto at takilikin nila ang mga bagong produkto na nanggaling mula sa mga hindi mga Muslim. Oo. Pero in-like ko lang po kayo, Sir Allen, yung ano po, yung pagsa-certify po ay hindi to kayang gawin ng isang araw, tama po? Yung halal certification, meron pong process yan. Before a company or MSME be entertained, kailangan po muna nilang mag-comply sa mga requirements. For example, you have to write letter of intent. Ano bang intention mo? Bakit ka magpapahalal certify? Kailangan formal po yan. And of course, para hindi po tayo magka-problema, nasaan yung BTI natin, nasaan yung SEC registration natin, para hindi kayo magka-problema sa operation ng business. And above all, yung business permit. And then, meron ding mga FDA, LTO, so on and so forth. So, kapag ka ito ay na-comply, no, doon naman tayo sa second step. Diba? Second step, ang mangyayari po dyan, kailangan po kayong i-audit. Hindi dahil na-receive namin yung mga legal requirements, legalities, okay na, halal certify ka. No. Isa lang po yan sa pag-audit sa inyo. Yes, para ito kasing legalities, concerned ito sa government natin o para hindi illegal ang operation natin. After that, mag-i-schedule po tayo ng audit, ocular inspection. We have to pay you a visit. Titingnan po namin yung produkto kung paano siya minamanufacture. So, hindi lang actually ang tinitingnan doon ay kailangan walang halong pork. Sinisigurado natin na yung kumpanya malinis, sinisigurado natin na yung logistic, baka naman halimbawa yung raw mats, oo nga, walang halong pork, pero itong raw mats na to, nakadikit niya mga pork content, di ba? So, hindi yun papasa actually. So, may mga bagay na kailangan po nating tingnan, no, busisiin, para mag-qualify po siya ng halal certification. So, hindi to kaya talaga ng one day. Nangyari sa amin, merong isang kumpanya, umabot siya ng isang buwan. Okay. So, huwag kayong matakot kung halimbawa hindi kayo makakomply o nag-fail dyan sa auditing, pwede pa rin tayong mag-proceed ng re-application. Pero kapag nag-re-application tayo, we have to make sure na yung mga do's and don'ts nagawa na sa sunod na balik namin. Kumbaga sa teacher, nakakomply ka na sa assignment. Nakakomply na po, opo. So, kailangan talagang tingnan yan kasi kapag halimbawa mag-i-issue ka lang ng halal certificate and you receive something in return, and the hereafter, you will be accountable. Yun yung ano doon. So, ang gusto natin, kasi ito pong amana. Amana ito. So, kapag certify ka lang dyan ng certified without any ocular inspection, mananagot ka sa Allah. Kung mananagot ka sa Allah, yun po yung issue doon. So sa atin, yun po yung isa sa mga motivation ko na kaya pumasok ako dito, kailangan makita ko talaga pagka pupunta ako ng isang sa grocery, pagka sinabing halal certified, yun po yung walang doubt. So there is no such thing as one day na po-process and lalabas din ng halal certification niya. Sa aming NGO, sa aming NGO, hindi po pwede yun. Kahit halimbawa, taga Baguio ka, isang produkto ka, pupuntahan talaga kita. Because I'm not afterin for the money. Yes, money is secondary. Pero I'm afterin doon sa kung sino yung makikinabang kapag nahalal natin yan. Yes. And then yung amana, yung trust given to you by Allah subhanahu wa ta'ala,
and lahat ng mga tao. Yan, so Na parang mag-consume ng yes. product kasi Oo. certified. At isa pag nila yung product, hindi nakakatakot. Hindi Pag nakakatakot chinay to. mo, may Oo, halal yes. logos. So yun po yung gusto nating mangyari talaga dito po sa part namin na kailangan 100% na-audit siya, if possible, dumaan siya ng DOST laboratory para masiguro po natin na itong kakainin at ikukonsume ng mga Muslims or non-Muslims ay healthy food siya. Yun lang po. Lastly po, your message po. Si DOST din po, para ma-enlighten, si DOST ay hindi po kakompeting sa halal certifier ng mga kinakredit ng NCMF. Tama po? Opo, kasi isa sa mga requirements para pumasa ka sa NCMF, accredited yung Islamic organization mo, kailangan meron kang somewhat like MOU sa DOST. Yes, MOU sa DOST. Kasi sila po yung may kakayahan para busisiin kung ano ba talagang nasa nito. Yes, so ang nangyayari po, Into molecular level. yes, opo. So kahit sa akin actually, nangyari sa akin, kahit isang product, talagang tinatakbo ko ng UST, no? If you go there, you will find out nandun po yung listahan ng mga na certified natin. Pero kapag ka mga basic naman, halimbawa na may, kumbaga, common sense, halimbawa tubig, ganyan. So, it does not need to be, to undergo halal certification. Yun yung actually yung mga alanganin na mga mga products. Okay. At least we enlighten a lot about the halal. Thank you so much po. We heard from the insight about halal certifying no other than the President of Fiqh and Halal Council of the Philippines, Alem Shahani Mustafa. This is MJ Albina Balaguer of DCMJ Online, Dawa, Sakat, Makabuluhang Journalismo, your happiness channel.